Heto nga at simula nang dumating kami dito sa New Brunswick, tinawagan kaagad namin ng cooperators para malaman kung anong pwede namin gawin dito sa may windshield namin na nabasag. Kaya naman pinuntahan kaagad namin yung lugar kung saan pwede lang kami magpapalit ng windshield. Mabuti na nga lang at hindi ito kalayuan dito sa may bahay namin. At dito nga lang pala to sa area ng Richie Bukto Village. Close? Anong oras? Monday, 8 to 5. Hi! Oh. At bago nga pala kami makarating dito is na-ready na pala ng DLB yung lahat ng documents na kailangan namin. So meaning na i-coordinate na kagad ng cooperator sa kanila kung ano yung kailangan namin. And dito na-discuss na rin namin yun tungkol sa pagpalit ng condenser. Bali ang ginawa niya lang dito is pinicturean yung damage ng windshield at saka yung sa may condenser. And then, yun yung ipapa-approve nila sa insurance. Ito yung isa sa mga nadagdag na isipin namin simula nung nanggaling kami sa Newfoundland. Medyo nakakalungkot pero talagang ganun ang buhay. Ito nga at makalipas ang 2 weeks, hindi kami nakakuha ng approval para sa condenser. Kasi hinahanap nila yung mismong nasira kasi tinamaan ng bato. Ang gusto talaga makita ng insurance is yung mismong tinamaan ng bato na naging cause ng pagkasira ng condenser, which is hindi nakuhanan ng maayos dahil na sobrang So ngayon, babalik ko na. Nilinaw ko rin sa agent ng insurance na talagang pinacheck ko na sa mismong dealer yung sasakyan at yun din yung sinasabi nilang sira. Pero wala, ang gusto talaga nila is makita yung mismong picture. Nagsuggest din yung DLB Auto Repair na sinabi nila kung gusto nyo bakasin mismo yung bumper. Pero sinabi rin nila na dahil nga sa sobrang liit ng butas baka hindi pa rin yun ma-approve. Kaya naman habang naghihintay pa rin kami na approval ng windshield, ang ginawa ko is binaklas ko na muna tong sasakyan namin sa ilalim. Sobrang init na rin kasi magbiyahe dito sa New Brunswick, nasa 35 degrees na. Sabi nga ng tropa, bakit di na lang muna namin lagyan ng stop leak, baka gumana. Sabi ko, oo nga since maliliit naman yung butas baka sakaling mahilot pa ng stop leak. Tapos saka namin salinan ng freon baka sakaling magawan pa ng remedyo. Mapapansin nyo nga pala itong mismong ilalim na cover, binabaklas ko talaga. Hanggang sa nagulat na lang ako sa ginawa ng tropa. Maniwala man kayo o hindi, pero yung ginawa naming remedyo dito sa may condenser ko is medyo kakaiba. Dahil nga sa sobrang mahal ng mga quotation na nakukuha ko sa pagpalit ng condenser, hindi alas bumababa ng $1,000 kaya napunta kami sa ganitong idea. Long live Dubai! At sa kalagitnaan nga ng pag-aayos namin, bigla na lang nahulog yung takip ng mismong salinan ng freon. Kaya ito, binabaklas ko na naman ngayon. Nalaglag na. Ito talaga yung kinukuha ko. Yung takip ng mismong linya ng aircon. Ito na nga pala yung freon na ginamit namin. So kalahati pa lang yung nasasalin pero pwede na. So ito na yung sinasabi ko sa inyong ginawa namin kakaiba. Dahil nga sa maliliit ang butas, ang naisip ko, ito na lang gawin. Kaya ako binaklas yung cover ng ilalim para mailusot ko yung kamay ko and malagyan ko ng glue. Kung may tatanong nyo nga pala kung anong klaseng glue yung nilagay ko doon sa may condenser, yun po yung common na glue gun lang para lang matakpan yung mga maliliit na butas. Ang alamig sa loob. Yung pala nakalagay na blue, filled na. Kaya sagad ko lang doon. Hindi ko lang, pag sumabra na ba? Warning, warning na. Sagad ko na eh. Tingnan natin sa loob kung may buga ng konti. Jackpot par. Ikaw para makita mo yung ano. Diba? Pagka lumapas, ganun. Oo. Di ba? Meron ng changes. Ganyan natin. Sa akin pare. Ano na lang mamaya? Freon. Freon, nauubos ba?
Matik. Oo, yan. Pag may singaw, sobrang tagal, wala din talaga. Ay, pare. Sasagad na natin. Bumisibo yan, tingnan mo, parang pwede pa rin. Nandun. Pabalik mo. Hindi na yung pera. Pwede. Pero magagamit pa siya. Ayan na nga, bumapalag na nga yung yung pan. Kaka-pray yun. Nagsasalin. Andiyan yung resibo mami sa gitna. Sagad lang natin. Oo. So, ang free yun guys, parang hangin lang. Ay, parang tao. Hindi maganda hanggang makahanap ka ng trabaho, papalitan ko. Okay, so nagawa na nga ng paraan. Natakpan na yung mga potensyal na butas, nasalina na ng Pro-Seal at ngayon, meron na rin siyang freon. Kaya naman naobserbahan na lang kung ilang araw ang itatagal ng lamig. Yung kinuha ko sa ilalim. Ganina. Okay lang. Bakit? Eh kung gumana, di ba kuya? At dahil nga may na-accomplish today, kailangan ko ng masarap na ulam. Ito at magba-barbecue naman kami ngayon. Dahil minarinate ko na to kagabi, matik, malasa to ngayon. Isa rin pala to sa mga paborito ng anak ko. Kaya naman ito ang tanghalian namin ngayon. It's my birthday, you know? Laro ako kumiklik. So, bukas day 1 kaya titingnan ko kung magiging maayos pa yung aircon. Dahil pag umabot ng kinabukasan at ubos na yon, ibig sabihin kailangan na talagang palitan ng condenser. Pero kung hindi naman siya mawawala ng lamig at tumagal kahit papano, makakatipid na kami. Kaya abangan sa mga susunod na araw para maobserbahan kung mawawala o hindi. Sana hindi na mawala para makatipid.